Binihag ka, nasadlak sa dusa. Hey, hey! Good morning! Biyaya ng kalayaan at demokrasya, aanihin nating puwersa 99.9% etsa pwera. So, ano pang inaantay ninyo? Tara na! Magtanim na tayo! Aba! Ang bihirang pati. So, anyways, dito tayo sa ating paunang paglilinaw, intro. Malinaw ang ating pangarap, Pinoy. Makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan upang siguraduhin natin sa ating mga sarili at siyempre sa ating mga susunod pang salinlahing kayumanggi na ating aanihin pare-pareho, pantay-pantay, ang mga biyaya ng kalayaan sa ilalim ng tunay na demokrasya. Ano-ano nga ba ang mga biyayang pinag-uusapan natin dito? Bakit hindi naambunan man lang tayong pwersa 99.9% etsa pwera? Sino-sino ang mga bumubulsa at bakit sila hindi himas rehas ng agaran? Apo, so, isa na po natin. Pero bago ang lahat, dapat ang mga lumay palitan na pagdating ng 2028. Pahirit po muna ng suporta dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Mr. Juror Dr. Sixto Kit Kilatis lamang po. PhD ng alin? Public Administration honoris causa. So ito po yung ating exhibit numero 1. Pasok. Senador Coco Pimentel. Saan ka na? Nawala na yung palitin natin para mas madaling i-manage, mas manageable, kumbaga. Palakihin pa natin ng konti. Konti lang. Para nakikita pa rin natin itong mga botones. Pagka hindi natin nakikita yung botones, abay, ang hirap eh. Roll BTR. Wala po nakasulat doon that it shall carry over. At pero binanggit ko sa aking manifestation, wala talaga rin nakasulat doon that it cannot cross over. So pinag-usapan dito ni Senador Coco Pimentel ay yung pong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At malinaw, sinabi niya naman dahil ang question sa kanya ni Senatong Tulin Lito, pwede ba mag-crossover? Parang basketball Iverson ini. Pambirang pati so, walang nakalagay pero sentido común lang naman Para saan bang ating konstitusyon? Kaninong kapakanan ba ang isinusulong nito? At mangingimbabaw? Kapakanan ba ng mga kawatang kuno ay politisyan? O kapakanan natin mga mamamayan? And the runaway winner is, syempre kapakanan natin mga mamamayan. Lalo tigit nating mga puwersa 99.9% etsa pwera. Diba? Ayan ang sentido común sa ligang batas. Para sa kapakanan nating sovereign Filipino people, hindi kapakanan ng mga kawatang kuno ay politisyan. So, pagpatuloy mo, Senador Coco Pimentel. So, in effect, let us say, textually, both positions are not even mentioned or entertained in the Constitution. Okay, pero ito yung malupit na tanong na naman ni Senador Lito. Tolentino. Hindi Tino Tolentino. Pakinggan po natin siya.
Mr. President, sang-ayon po kaya ang ating ginagalang na minority leader na kaya dahil walang carry-over notion ay dahil malaki po ang pagkakaiba. There's a big difference between the 1987 Constitution and the 1935 Constitution, which was patterned after the United States Constitution. And I would like to have... Nako! Naman. Nalilito nga talaga siya. Diba? Yun daw ating saligang batas, 1935 in particular, na siya naman din pong pinaghugutan ng 1973 Constitution. May mga modification ng, may mga dagdag na pambobola, panglilito sa mga mamayan, pangguguyo, panguuto. But basically, yun din po ang pinakabuod ng 1973 Constitution, ang 1935 Constitution. Ang original na Constitution ng Republika ng Pilipinas. Kauna-unahang demokratikong bansa dito sa Asia. Pambihirang bansa. Demokratiko. Nalilito ito, Pero, teka muna. Bago natin, para maipagpatuloy po natin ng husto, ay umpisan po muna natin sa pagpapaliwanag ng ganito. Yan, Okay. Ito, hindi yan, Bakit napunta? Hindi pa yan. Nawala tuloy yung ating, asan na ba yung ating, siya nawawala. Pero dito lang yan Hanapin natin. Hindi natin ito tatantanan hanggat di nahanap. Dito natin siya hanapin. Dito lang kaya natin hanapin yan. Para mas maganda ang laban, lagay natin siya rito. And then, asan na ba yun? Dito, ayan. At dito sa biyaya ng demokrasya, anihin nating puwersa 99.9% it's a puwera. Ayan Kakagulo-gulo yung ating mga exhibit dito Pero di ba, mahanap din natin yan. Pasasaan ba? Ito na siya. The 1987 Philippine Constitution. Palakihin natin. Ayan na. Diba? So, ito po yung preamble. Preamble. Pangunahing salita. Ito yung pinakabuod Diba? In a nutshell ng ating saligang batas. At ang nakasaad dito, we the sovereign Filipino people, kami ang kataas-taasang makapangyarihan sa bayan o mga soberanong Pilipino imploring the aid of Almighty God ay humihirit ng gabay at patnubay galing sa Panginoong Diyos upang in order to build a just and humane society, upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan and establish a government that shall embody our ideals and aspiration at makapagtatag ng gobyerno na siyang kakatawan sa aming mga mithiin, adhikain at mga pangarap sa buhay. At ang kasunod diyan, promote the common good para isulong ang pangkalahatang kabutihan. Yan, trabaho ng gobyerno, Conserve and develop our patrimony, alagaan at pagyamanin ang aming pangnasyonal na kayamanan. Ito po yung biyaya Biyaya ng Panginoong Diyos, manna from heaven. Yung mga ginto po na meron tayo, pangatlo po tayo sa producer ng ginto. Pero nangunguna po tayo sa pagbibenta ng ginto noong nakarang taon. Saan napunta yun? Nakarang taon ba? Itong taon na to. Binenta ng bongbong administrasyon ang ating mga ginto na nakalimbag dyan sa, ano kung tawagin yan, sa ating National Treasury o sa
kung tawagin ay Central Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas. Meron ba tayong natikman doon? Wala, di ba? Yun po ating mga langis. Yan po yung ating mga patrimonya. No, yung pong mga biyaya ng Panginoon yan eh. At hindi lang gold ang meron tayo, marami, iba't iba pang mga precious metals, na namimina dito po sa ating bayang Magiliw. Ano po? And secure to ourselves and our posterity. At siguraduhin, na para sa ating mga sarili, at sa mga susunod pa sa lain kayo manggi. Malinaw, mandato sa gobyerno natin. Tayo mga mamayan, siyempre, nag-ratify ng Constitution. In effect, tayo may akda ng saligang batas. At ito yung utos natin sa ating mga iluluklok sa gobyerno. Mukhang mali yun. Hindi man tayo nagluluklok, hindi naman sagradong boto natin nagluluklok sa mga kawatan kuno ay politisyan. Ang komulikotong, kaya dapat maparusahan niya mga yan. Mga hinayupak na yan. Secure to ourselves and our posterity. Para sa ating sarili at sa mga susunod nating salinlahi, ang biyaya ng kalayaan. Siyempre, ang kalayaan dapat may pagkapantay-pantay. Kalayaan pantay-pantay pa sa lahat, hindi kalayaang nakikinabang lang ay mga kawatan kuno ay politisyan. The blessings of independence and democracy under the rule of law. Paghahari ng batas. Diba? Rehimen ng katotohanan. Justice, justisya. Freedom, kalayaan. Love, pagmamahalan. Equality, pagkapantay-pantay, equalidad, at kapayapaan. Do ordain and promulgate this Constitution. So alam niyo po, malinaw ang pangunahin po dito sa pinakabuod, ang biyaya ng kalayaan sa ilalim ng diwa ng tutunay na demokrasya. Makikinabang ang tanan. Lahat tayo makikinabang pare-pareho. Hindi katulad ngayon, ang nakikinabang lang ay itong mga ihudi plakda. Pambira pa sa pati. So, pagpatuloy po natin yung ating mga exhibit. Exhibito. Ano bang kasunod rito? Ayun. Otherwise, dali lang Lagay natin sa tamang konteksto. Yan, konteksto. Para naman maintindihan natin pare-pareho. Ayan, ayaw na tuloy lumaki. Lumaki ka na. Lumaki ka na. Yan, So, here we go. Sino ba itong ating panauhing pandangal? Attorney Christian Monsud. Take it away, Attorney Monsud. Dahil system of checks and balances, magulo ang ating bayan, hindi po ba? Kaya yung checks and balances, ang sabi nga, yung legislature is the purse in pera. Yung executive is the sword to implement. And the judiciary is the conscience of the nation. So, tama naman yun. May tama naman si Attorney Christian Monsud. Pero hindi niya masyadong naipaliliwanag at hindi niya kaya ipaliwanag. Ito pa naman ang isa sa mga panday ng ating 1987 Constitution. Kung ano talaga ang papel ng judiciary, kung ano ang kulay, hugis, forma at karakter ng judiciary. Hindi nga ba sabi ni Tolentino, hinugot ang ating saligang batas sa US Constitution? Di po ba? Di totoo yun Ito din. Ang bira. Tapusin muna natin yung isa pang anik-anik. Sino ba nagsalita rito? Although that was only a manifestation, I am willing to entertain distinguished minority. Ay, nawala. Pambira. Otherwise,
Code. Hindi, may isa pa rito tayong ibabalanda na exhibit. Hindi lang ha. Bear with me. The inconvenience. Checks and balance. Ito, sovereignty. Maganda ito eh. So atin po ibalandra. Ano sinasabi? Abay, nawala. Ba't napunta niyo dyan sa sentido komon? Tabayanan niyo lang. It's worth the wait. Sisigurado ko sa inyo. Ayan na. Let's go! Ba? Wala siyang boses Lagyan natin ng boses. Research dito, pwede ba mag-file? O sila lang, mga congressmen lang? Ulitin natin. Okay. Go. Sabi mo, ang pwedeng mag-file sa Korte Suprema ay yung mga congressmen, di ba? Yung ordinaryong tao, halimbawa si Titus Almonte, yung aming researcher dito, pwede ba mag-file? O sila lang, mga congressmen lang? No. Anybody. You know why? Kasi if you read the Constitution, the very important point doon sa principles, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from the people. In other words, the people are principals and every government official is a public servant or agent of the people. Right? So yung impeachment proceedings, yung article. Dali muna. Tapusin muna natin yung kanyang kahunghangan. Kahunghangan talaga, ano tapusin muna natin yung kasi sinasabi nga niya sovereignty resides in the people, diba? And all government authority emanates from them. O bakit siya pa rin ito? Dali muna. Palitan natin ng kanyan. Tunay at totoo. Lagay natin uli yung ating billboard nang sa ganun po ay talagang maunawaan po natin pare-pareho ang atin pong pinanggagalingan, ang atin pong pinaghuhugutan. Kunin natin para malinaw po ang ating usapin. Lagay natin dito sa ating billboard kasi dito makikita po natin ang kahindik-hindik na kalagayan ng marami sa atin sa ng 99.9% sa pera, ang kumbaga ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. At yan ang ating gagawan ng solusyon. Sapagkat sovereign po tayo po ay the sovereign Filipino people. Sa makatuwid, tayo po nasa ating kapangyarihan at obligasyon po natin, patriotikong tungkulin po natin ang pagpanday sa ating lipunan. Nakikita po natin ngayon binababoy ng sagad-sagaran nitong mga kawatang kuno ay politisyan ng ating bayan at ang buhay nating nasahanay ng puwersa 99.9% sa puwera. Nasa atin ang puwersa, pero wala tayong poder. Sabi niya ba? Sabi ni Atty. Christian Monson, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tayo, nasa atin ang kataas-taasang kapangyarihan. Pero, hungkag na kapangyarihan lang meron tayo So, anong kulang? Anong missing link? At para po maliwanagan tayo pare-pareho, ito po ating ibalandra ang ating mga ebidensya. Anik-anik, kumbaga. Ito po. Unang-una, sinasabi ni Tolentino na pattern daw sa United States Constitution ang ating pong konstitusyon. Lalong higit yung 1935 na pare-pareho lang naman yan. Ngayon ito po, ang konstitusyon ng United States of America. So kung makikita po ninyo, umpisa natin. Umpisa natin dito sa pinaka Artikulo 2. Yan So Artikulo 2. Dito na tayo mag-umpisa. May mga section. Ito na.
Artikulo 2, Section 1, Executive Power. Pagkatapos, Artikulo 2 ba yun? Hindi, Artikulo 3 pala ang ating hanapin. Dito po tayo pumunta sa Artikulo 3. Ayan. Artikulo 3, United States Constitution. Section 1, the judicial power of the United States shall be vested in a Supreme Court and in such inferior courts as the Congress may be from time to time ordained and established. The judges both of the Supreme Court and inferior court shall hold their offices during blah 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 blah. Section 2, judicial power. Dito tayo sa Section 3. Alam ko, Section 3 ang ating hinahanap. At nakita nga natin ang Section 3. So, ating pong namnamin ito. Treason against the United States shall consist only in levying war against them or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort. No person shall be convicted of treason unless on the testimony of 2 witnesses to same overt act or on confession in open court. Pambira. Hindi. Parang nalito ako, hindi pala. Sorry, folks. Ano ba to? Ito. Section 3. Ito pala siya. Dito natin siya titingnan sa Section 2, Paragraph 1, 2, and 3. Yun. Ito pala ako nalito eh. So, the trial of all crimes except in cases of impeachment shall be by jury. And such trial shall be held in the state where said crimes shall have been committed. So, malinaw po ha. Trial by jury of the people ito. Hindi man nilagay dito, pero yan po ang medyo malabo, medyo tingin ng ibang mga delegado doon sa Philadelphia Constitutional Convention na medyo malabo. Kaya nilinaw nila, niliwanag nila. Ano po? At saan po niliwanag iyon? Dito po, sa kanilang Bill of Rights. First 10 amendments po ay Bill of Rights. Diba? At syempre, eto, meron din tayo nito eh. Ang first amendment po nila dito ay, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for redress of grievances. No? Ito ang pinagkait sa ating isa. Wala sa atin po ito. Amendment number 2. A well-regulated militia being necessary to the security of free states, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Alam niyo po, hindi lang bagay, napatunayan na natin po yan eh. Diba? Yung Hukbalaha po, hindi naman yun miyembro ng Armed Forces of the Philippines eh. Ito po ay People's Militia. No? At meron pang mga, ayong mga kung tawagin nila ay, ano ba tawag doon? Yung, well, pareho na rin ng Hukbalaha, no ha? May mga rebelde, insurrectos sa iba't ibang lalawigan, no ha? Laban sa Hapon, no ha? Bagaman hindi po sila well, in general ang tawag sa lahat ng mga guerrilla ay siyempre Hukbalaha, Hukbombayan laban sa Hapon. Pero halos lahat po ng mga yon hindi po miyembro ng Philippine Armed Forces. Sapagkat yan po ang ating obligasyon eh. Nakasadin po yan sa Saligang Batas. 1987 Constitution, na ang mga mamayan po ay pwede tawagin ng Commander-in-Chief para ipaglaban ng bayan laban sa mga inchik o sino mang gustong umangkin
kumamkam ng ating mga lupain at karagatan. Di ba? Oh. So dapat ito, meron din tayo. Kanya lang takot ang gobyerno may armas ang tao dahil pinagnanakawan nila tayo at inaabuso Para hindi tayo makalaban, mga pulis lang na kontrolado nila at mga militar lang, mga NBI lang ang pwede mag-armas. Ganon tayo ginago ng mga hinayupak na lumimbag na ating saligang batas. Pero balik tayo sa ating pinag-uusapan na pinaka-importante na karapatan natin na kanilang ipinagkait. Amendment number 5. Dito po sa US Constitution, bahagi ng kanilang Bill of Rights. No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Presentment po ay akusasyon. No? Ang indictment po ay sakdal. Ang grand jury po ay binubuo ng 16 hanggat 23 katao nang nagsipag-apply bilang grand juror sapagkat may termino po ang grand jury. Inaabot minsan ng 1 taon, 1 taon kalahati, 2 taon o higit pa. No? At meron po silang 3 araw na sesyon kada linggo. So may termino po sila, kaya dapat may panahon ang gustong maging juror. Pero lahat ng 18 anyos pataas, Filipino citizens able to read and write, kwalipikado mag-apply. Out of those nag-apply, doon po nirarapol para buuin, i-impanel ang grand jury. So yan po, mahalaga riyan. Hindi po, katulad sa nangyari sa atin, yung pong prosekutong ng DOJ, ang nagdipasya na may probable cause laban kay Senadora Leila de Lima. Kulong si de Lima. Sino ba yung mga prosecutor na yun? Siyempre, may amo po sila. Yung pong DOJ, Department of Justice, sekwataryo. Pag inutusan yung sekwataryo ng kanyang pangulo na boss niya, hindi niya pwedeng huwag sundin. Masisibak sa pwesto. Baka matukhang pa siya ni Digonggong. No? O kaya sampan din siya ng mga imbentong kaso. No? Siyempre, pag-uutos niya sa kanyang mga prosekutong. Makakatanggi ba mga prosekutong? Ganon din ang proseso sa kanila. Pag tumanggi sila, magiging persona non grata sila. Pag minalas-malas, matutukhang pa. Maikakahon pa sila. No? So, dito po sa jury justice system, mga mamayan, at pasikreto lang ang kanilang pag-iimbestiga. Nang sa ganon, kung mag-negatibo, hindi masisira ang pagkatao ng inireklamo. At hindi lang kahit, lahat ng Pilipino may obligasyon na magsumbong sa grand jury nang hindi nila kailangan ilantad ang kanilang mga pagmumukha. Diba? Hindi sila makikilala. Kaya kung tauhan ka halimbawa, ni Inday Sara at mayroon kang mga ebidensya, kahit kwento lang parating mo sa grand jury. No? Anonymous ka lang. O kaya lagyan mo ng palatandaan. Diba? Pseudonym. Nom de guerre. Para kung meron pabuya, madali mong mapatutunayan. O kaya yung reklamo, pa-xerox mo na. May kopya ka. Diba? Naipakikita pagdating ng panahon. Diba ba? Ngayon, may konsensya ka. Lahat ng tao may konsensya So, nakonsensya yung gumawa noong dokumento na nandun ang pangalan ni Piato sa kung sino pang mga adobo ang naroon. Yun, palagay ko, nakonsensya yun Kaya gusto niyang mapansin. Gusto niyang pansinin yung dokumentong ginawa niya. Kaya pati si Shell Jokno nilagay niya doon. Si Marian Rivera na recipient tumanggap ng payola. Anong tawag mo doon? Pambihira. So, hindi mo na kailang humantong pa sa ganoong mga lakaran. Pumunta ka na lang doon sa grand jury complaint box, ihulog mo doon yung mga nalalaman mo. Amendment number 6. In all criminal cases, the accuser enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state or district.
So, kung Quezon City, taga Quezon City lang ng mga 18 anyos, ang pwedeng isama sa rapol ang lahat ng 18 anyos. Oh. Pagkatapos yung mga prospective jurors, sasalain pa po yan ng judge, ng prosecutor at ng defense lawyer para masigurado nila na walang bias ang ma-impanel na 12 trial jurors. Di po ba? At ito pinakamatindi. Itong mga akusasyon, dinesisyon ng trial by jury ng mga jurors, hindi pwedeng baliktarin ng kahit anumang korte. Kahit Supreme Court. Kung meron silang nakitang hindi angkop na parusa na pinataw ng judge, yun ang pwede na i-modify. Pag merong ipinisintang bagong ebidensya na hindi na-ipisinta nung nakaraang trial jury, sa nakaraang na trial, pwede ring ibalik o ibalik doon sa jury trial. Yun ang gagawin ng Korte Suprema, hindi yung babalik ta rin nilang desisyon sapagkat din naman sila finders of facts. Diba? Ang kanila lang ay interpreter lang sila ng konstitusyon at kung merong nalabag sa saligang batas. So malinaw na malinaw po, magkakaiba talaga ang datingan nito pong United States Constitution at ito pong ating mga saligang batas nito. Kaya dapat po natin amendahan, no ha? At naipakita ko na ba yung amenda na dapat natin na ilapag? Saan na ba yun? Ito. Yan. Opo. Bubuo tayo ng Partido Demokratiko 2.0, KKK 2.0 Demokratiko. Ipagpatuloy natin ang naunsyaming laban ng himagsikan ng katipunan. Sapagkat hindi po natin nakamtan ang tunay na kalayaan na may kambal tuko na pantay-pantay, pagkapantay-pantay at sa ilalim ng diwa ng tunay na demokrasya. Naharbat po kasi noong pong mga nagpanday ng ating 1935, 1973 at 1987 Constitution ang ating pong karapatan bilang mga jurors. So, imbis demokrasya, diktadorya po ang nangyari sa atin. So, ito po ang ating amenda. No? Sa Article 3, Section 14, Paragraph 1 and 2. Paragraph 1, walang sinuman maaring kasuhan ng kriminal o sibil maliban na lamang kung meron pong akusasyon o sakdal na nagmula sa grand jury of we the people. At ang sa paragraph 2, lahat ng akusado o ang akusado ay pagkakalooban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa trial by jury of we the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Ano po? At sandali po muna, gusto ko i-shout out ito pong ating mga ka-jurors. Kapwa po natin jurors ito. Ano sa atin pong advokasya na trial by jury of we the people. Sino-sino pa po ba yun? Kasi napag-usapan nga namin kanina, kung dapat nga ba o hindi, na tayo ay sumali doon sa panawagan na buwagin ang Senado. Di po tayo dapat sumali doon kasi wala naman pong democratic basis po yun eh. Walang pinagbabatayan na prinsipyo ng demokrasya. No, so ang aking pumungkahi, imbis na tanggalin yung mga senador, hamunin na lang sila. Ihain nila yung ating pong amenda numero 1. No po, sa Bill of Rights na nabanggit ko na nga kanina. At sino-sino ba ang mga nandito? Ayan. Si Juror El Nathan Emilio, Juror Roselito Salunday, Mr. Juror Joaquin Saria Ortez, Mr. Juror Romel Halio Rina, Mr. Juror Bobby Green, Mr. Juror Jose Samilin, sino pa? Rolando Hota, Mr. Juror Rolando Hota, yan na si Joaquin, Mr. Juror Romel Halio Rina, Mr. Juror Bobby Green, Mr. Juror Jose Samilin. Ayan po
shout out, ano po. At syempre, amin pong iniimbitahan ang bawat kahanay po namin sa puwersa, 99.9% sa puwera, na sumali na sa advokasya, sumali sa partido, at magtanim po tayo ng team juror sa Senado at sa Kongreso. Kung gusto natin makamtan, makatarungan at makataong lipunan, na tiyak, lato tayo makikinabang hanggang sa susunod na sarinday, till His kingdom come. Kaya, dapat lang, juror ka. Kaparin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang PhD, Public Administration Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.